Eto, si Bato. Nako. May sinasabi. Parang nag-iisa lang ba si Bato na tumatakbong Bisaya? Tingin ko hindi naman. Tingin ko, kahit hindi naman manalo si Bato de la Rosa, meron pa din pong Bisaya na papasok. Malakas po yung pangalan na Manny Pacquiao, mga bossing. At ang sinasabi nila o sinasabi, dati ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan, buksingero lang yan eh. Ano? Walang alam yan sa Senado. Dati ho yun, mga kababayan, nung po nag-uumpisa yung isang Manny Pacquiao. No? Pero ang ginawa ng tao, nagporsige, nag-aral. Ang talagang ano lang ho sa atin, mga kababayan, talagang tumatak lang sa isipan natin, siya ay boksingero. Pero behind the scene, yung tao, nakapagtapos ho. Nakapag-aral, mga kababayan. O di ho ba? Paano ngayon masasabi ni Bato de la Rosa na gusto nyo ba walang manalong Bisaya? Sabi ni Francis Cayetano, nakalimutan ni Bato na Bisaya ang mga tulpo. Isa din yata itong panlilil lang, no? Yang estilong ganyan na parang siya lang ang Bisaya, di ba? Parang ako lang ang Bisaya. O gusto nyo ba kapag ako natalo walang Bisaya sa Senado? Madami ho, mga bossing. Meron pa nga ho tayo mga kababayan na sinasabi dati, naku, grabe si Pacquiao, no? Dati akala ko hindi marunong to, hindi magaling ito. Yung pala okay, no? Mas maigi pa doon sa ibang senador. Ikumpara mo yung Manny Pacquiao, no, mga kababayan, versus Robin Padilla. Anak ng tinapo. Sabi ko sa inyo, para tayong mga natutulog dati noong 2022 election habang binoboto natin si Robin Padilla. Ako po, talagang aminado ako noon. Hindi ko naisip na naging one way ho kasi ako yung kay Robin Padilla, mga boss. Ano? Yung tinatalakay niya o yung ine-explain niya, yung parliamentary, doon na ako na-focus Pero hindi ko na-realize, madami palang kumbaga kailangan pagpili ng kandidato, madami kang tinitignan. Hindi lang yun. Kumpara mo yung Manny Pacquiao versus Robin Padilla, itataob ni Pacquiao yun. Ano? Hindi po sa boxing. Sa Senado po, mga kababayan. Kaya nga hindi malaglag si Pacquiao sa top 12. Sabi ni Randy Hufano, kahit ako rin, Boss Mark, akala ko makakatulong ang Padilla na yan. Wala pala. Correct. Nagsisilbi lang silang parang mga bodyguard ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Joel Carrillo, yang mga yan, malayo ang survey, maaaring makapasok ang padapa, it's up to you, basta sa akin, 12-0 na. Yan. Di ba si Sir Joel Carrillo? Ang importante kasi ngayon, mga bossing, laglag yung mga padapa. Laglag yung mga padapa. Sabi ni Ma'am B. Pranzam, lagi na lang napapasubo si Barbie. Si Roque. Papasubo talaga siya dyan. Kaya Tony Claire, mamaya natin pag-uusapan yan. Ano? Dahil etong mga Bato de la Rosa, ano po ba ang nagawa nito? Bukod, sige, tanggalin natin yung tokhang. Let's say, sabihin na lang natin, pagbigyan na natin sila. No, naging matagumpay, kunyari, huwag kayong magalit sa akin, linagay ko na, naging matagumpay, kunyari, yung tokhang. Ano pa ang tatatak sa isipan ninyo na nagawa ni Senator Bato de la Rosa, mga boss? Alalay ng dating Pangulo Duterte, tsaka si Bungo. Ano pa? Meron! Pumasok sa isip ko, naalala ko na. Yung butas ng puncher. Naalala nyo? Yung butas ng puncher, no? Muntik nang malagay sa ang Pilipinas. Mga bossing. Muntik nang malagay o malimbag ang bansang Pilipinas
na sa Pilipinas kapag ka may butas ng puncher ay legit yung mga dokumento. O, di ba? Muntik nang tumatak sa buong mundo yun. May butas ng puncher, oh. Umikot na lang po ng umikot si Bato de la Rosa patungkol do sa butas ng puncher. Ngayon po, mga kababayan, ano na po nangyari doon sa hearing na yon? Ano po ang napala ng mamamayang Pilipino, ng bayang Pilipinas sa hearing na yon? May gastos po tayo doon. Di ba? Mga pakain sa mga dumalo doon, oras ng mga dumalo doon. Lahat po yan. Di ba? Sabi ni Joel Depano, contempt si Tikoy. Si Pikoy. Asar talo si Bato doon. Akala nila magiging sandata nila si Pikoy eh. Oh. No? Akala nila magiging sandata nila si Pikoy eh. Putek pagdating doon. Ano po, handa naman po ako. Actually, may dala na po akong bag. Handa na po akong makontempt. Di ba? Masabihan ka, tapos ikaw, senador, ikaw yung ikaw yung talagang committee chairman. Oh. Ay, ano yung nasabi ko? Committee chairman. Hindi, committee chairman po. Sorry, no? Hindi ko po committee chair. Bagay, mukhang comedy naman po yung ginawa nila doon. Di ba? Ikaw yung committee chairman, no? Sasabihan ka ng, napatunayan ko po na kapag ka ikaw gumagawa ng kwento o gumawa-gawa lang ng kwento, makakarating ka sa Senado. Sampalo sa mukha ni Bato yun, mga bossing. Ano? Na yung hearing niya, yung committee na yon, kahit ano lang papatulan. Kahit na walang kakwenta-kwentang ebidensya, papatulan. Di ba? Aksaya din sa pondo ng bayan yun, ha? Gaganon-ganon lang yun. Pero ano po ang naibigay nun? Ano po ang naidulot nun? Parang wala ngang resolution. Bigla na lang pong natapos. Yung kay Lucky Buloy, yung dumayo pa po sila ng Davao. Mga bossing, isang araw bago mahuli si Buloyski, sugod sila Bato de la Rosa doon. Robin Padilla, Bato de la Rosa at si Bungo, no? At ang sinasabi nila doon sa hearing na yon, sa mismong harapan po ni General Torre, Nick, stop muna. Kasi parang wala nang patutunguhan. Pero yung magiting na general po, huminto, hindi. Bakit? Alam niya yung ginagawa niya. Di ba? Nasa harap ng hearing, tapos pagkalabas, wala, hindi nila makonvince si General Torre. Pagkalabas, interview kay General Torre. Ano po ang masasabi nyo doon sa sinabi po ni Bato de la Rosa na stop na muna, no? Balik na lang sa mga susunod na araw kung meron ulit progress. Maghuhukay pa din. Kinabukasan, ano po? Ayun, huli si Kibuloy na ang sinasabi ng mga DDS hindi naman daw nahuli. Para pagmukain ho, mga kababayan, na si walang alam o hindi alam ni General Torre yung kanyang ginagawa. Pero sana kung totoo na kung talagang totoo na hindi sumuko o kung totoong wala doon sa loob si Buloyski nung kanyang impyerno. Sorry. Kagigising ko lang ho kasi. Kaya mali-mali yung word ko na ibig ko sabihin imperyo. Yung KOJC niya, yan. Hindi po impyerno, ha? Kagigising ko lang kasi, kaya yung mga word na nagagamit ko, mali-mali ho eh. Habang nasa loob si Kibuloy nung impyerno niya, imperyo nga, imperyo! Di ba? Mga kababayan, huli! Bakit hindi sila naglabas ng video para maipahiya si Torre? Eto Torre, susuko ako kasi ayoko na masaktan yung mga KOJC member. Nandito ako. Tingnan mo, pupuntahan ka namin dyan. Nandito ako sa labas. Hindi sila nagpakita ng ganun. Di ba? Paano ho kasi, mga bossing, ang katotohanan po, si Buloyski, nasa loob ng isang kwarto siguro, no?
Pag tumalikod siyang ganun, pader. Pag humarap sa kaliwa, pader. Pag humarap sa kanan, pader. Pag nasa harap niya, pintuan. Nasa likod ng pintuan, si General Torre. Eh ano, ano gagawin mo doon? Di ba? Okay na, lalabas na kami. Oh. Yun po yung mga senador, o yun po yung senador, Bato de la Rosa, yan po yung mga tumatak sa utak natin. Kaya po, ang nakikita o ang tatatak sa utak ng taong bayan ay pangangalaga kay dating Pangulong Duterte at kay Buloyski. Di ba, Ma'am Lynn Hirakawa at Ernol Madamba. Sabi ni Digong, I hate drugs but I love the drug lords. Oh. Ayan po, mga bossing, paano hindi po masasabi ni Ernol Madamba yan? No? Eh, yung mga malalaki po, nakawala. Yung maliliit po, ayun. Yung iba, nasama do sa EJK. Oh, di ho ba?